Sa umaga pong ito, ang ating pong pag-uusapan ay yung hindi nagmamaliw, hindi natatapos, the unfailing love of God. Or God's unfailing love. Ito po ay istorya ni Hosea, ni Prophet Hosea, and ni Gomer. Kung sino man po nakakaalam ng istoryang ito, napakagandang istorya pong ito. Pero alam niyo po, dito sa Pilipinas, ilan po sa mga telenovelas po natin, mga dramas, lagi pong mayroong topic na kabit. Tama po ba? Laging ganun yung ano po natin istorya natin Yung laging merong nanloloko, merong manloloko, di ba? Merong niloloko. Laging ganun po yung mga istorya po natin. At alam niyo po ba, sabi po ng Vox, dito po sa graph na makikita niyo po sa screen, andyan na po ba? And on the way na po. Yan. Yan. Ito daw po yung views on extramarital affairs by country. Ang sabi ng iba, lalo na sa Pilipinas, it is unacceptable na ikaw may asawa ka, tapos may karelasyon ka pa sa iba. Tama po ba? Yung sa mga may asawa dyan. Parang walang sumasagot Tama po ba? Yung sa mga may asawa dyan. Di ba kahit nasa isang relasyon ka, kapag ka nag-commit ka sa isang relationship, dapat walang kaagaw na iba. Correct. Grabe yung conviction nun Correct. Kung makikita po natin sa graph na ito, isa po sa mga bansa na sa kanila, ito ay indirectly, hindi naman po legally, indirectly, common, or inaalaw, or acceptable sa kanila, na merong kahati ang isang babae or isang lalaki. Ito yung sa France. Sabi, dito, tignan nyo po ayan po yung color green. Mga 47% daw po ng mga nasa France o yung mga tao po doon ay disapprove po nila yung cheating. But 53% ay acceptable lang po sa kanila. Okay lang daw kung lolokohin sila nung karelasyon nila. Kayo po ba, payag po kayo nun? Nalolokohin kayo. Tayo nga po, takot ma-scam di ba? Takot po tayo ma-scam. Pero dito po makikita po natin na sa ating bansa, it is unacceptable na meron kang karelasyon, tapos yung karelasyon mo ay nag-cheat sa'yo. Tama po ba o tamang-tama? Tama daw. Tamang-tama, di ba? Kaya po, di ba nauso ngayon, alam niyo po yung lagi pong nasa YouTube, ano pong pangalan nun? Tulfo. Di ba? Lagi pong ano yan Laging pagka yung may mga nangangalunya, may mga nag-cheat, nanloloko, laging ang daan po sa tulpo. Di ba? Hindi na po magpapa-blatter, barangay, o kahit ano, basta sa tulpo na. Pero makikita niyo po, madalas po sa channel ni Tulfo, yung mga extramarital affairs. Mostly nung nandun ay extramarital affairs. At ito pong pag-uusapan natin ay may kinalaman po sa pangangalunya. May kinalaman po sa panloloko, but most importantly, may kinalaman po sa reconciliation, redemption, at pagbangong muli nung taong iyon. At ang pag-uusapan po natin ay ang storya ni Hosea at ni Gomer. At hayaan niyo pong basahin ko po muli sa inyo yung ating Bible verse sa umaga pong ito. Sabi po dito, sinabi sa akin ni Yahweh, umalis kang muli at ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa, bagaman siya'y nangangalunya. Sapagkat mahal pa rin ni Yahweh ang Israel, kahit na sumasamba sila sa ibang mga Diyos at laging naghahandog sa mga ito ng tinapay na may pasas. Kaya binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak at 150 kilong sebada. At sinabi ko sa kanya, manatili kang tapat sa akin, huwag ka nang mangalunya o makipagtalik pa sa ibang lalaki, ako ay magiging tapat sa iyo. Ang book po ng Hosea, sabi po dito, the book of Hosea was written by the prophet whose name it bears. The name Hosea means salvation. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, salvation.
kaligtasan. This book is literally a message of salvation to a spiritually bankrupt people. Maaring kapatid, sa umagang ito, feeling mo wala namang kulang sa iyo. Feeling mo buo ka. But here in the status ng Hosea, they are spiritually bankrupt people. To understand the book of Hosea, one must understand the background against which was written. Ano po ba yung status ng Israel during this time? Para maintindihan po natin. Yung Israel po, during this time, they are very prosperous nation. Mayaman po silang bansa. Though sila po ay nasakop ng Assyria, kung makikita nyo po yung ating mapa, dyan sa harapan, mahilig po ako sa mga mapa, makikita po natin na nahati po yung bansang Israel sa dalawang kingdom, the northern and southern kingdom, the Israel and Judah. At yung Israel po, it is a very prosperous nation during this time. Materially, they enjoyed peace, politically and militarily. At sila po ay nag-compromise. Yun po ang problema sa mga Israelita. Sila ay nagkompromiso sa kanilang pananampalataya kay Yahweh. Sila ngayon ay sumasamba na sa mga Diyos-Diyosan, katulad ni Baal. At kung alam nyo po yung background, hindi ko na po ganun sasabihin dahil ilang beses pong in-emphasize din ni Pastor Mark yung background ng mga Diyos-Diyosan sa paligid ng mga taga-Israel, kung gaano sila kasama, kung gaano sila ka-wicked. At imagine niyo po, yung Israel, pinapractice po yung ganong klaseng kultura, tradisyon at paniniwala. But they were morally bankrupt. Spiritually bankrupt. Maaaring sinasabi po natin sa sarili natin, ayos naman yung pamilya ko, okay naman yung pag-iisip ko, okay naman ako. Pero, kailangan po natin maintindihan that somehow, we need to be reminded if we are spiritually bankrupt, kamusta po yung spiritual life natin? Tatanungin ko po yung bawat isa sa inyo. Kamusta po ang spiritual life po natin? And when we say spiritual life, kamusta po ang prayer life po natin? Parang simple lang po, no? Kamusta yung prayer life mo? But prayer is your life, mga kapatid. Prayer is our life. It is our fuel. Makikita po natin yung maturity. Ito po, ang sasabihin ko sa bawat isa. Na makikita po natin ang maturity ng isang Kristiyano kung gaano po siya kalalim in prayer. In this story, mga kapatid, God uses Hosea, his wife Gomer, and the children born into their relationship as a picture of his relationship with Israel. Ginamit pong picture, imagery, ng ating Panginoong Diyos, yung pamilya po ni Prophet Hosea para ipakita yung relationship ng Israel sa Diyos. At para din ipakita yung relationship ng Diyos sa atin. Tayo pong lahat dito, we were once like Gomer. Dati rin po tayong nangalunya, spiritually speaking. Through this family, God will reveal His love for His wayward people, sa mga pasaway, sa mga matitigas na ulo. Sino pong hindi pasaway dito? Itaas ang kamay. Lahat po tayo naging pasaway sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, God used Prophet Hosea to show us, to illustrate His relationship unto us, towards us. In Hosea's relationship with Gomer, we are allowed to see yung wonderful portrait nung redemption na ginawa po ng ating Panginoong Hesus. At sama-sama po nating pag-aralan, sama-sama po nating tignan kung paano po tayo makaka-relate dito po sa ating story. Una po sa lahat, number 1, God's loving pursuit. Lahat po tayo dito ay
hinahanap ng ating Panginoon. At ang ilan po sa atin ay natagpuan ng ating Panginoon. He lovingly searched us. Sabi diyan, inutos po ni Yahweh kay Hosea, kay Prophet Hosea, in chapter 3, mamaya po papalibanan ko kung bakit nangyari yung mga nangyaring to. Sinabi sa akin ni Yahweh, umalis kang muli. Ibig sabihin, magkasama na sila dati at nangalon niya po si Gomer. Umalis kang muli at ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa. Bagaman siya'y nangangalunya. Sapagkat mahal pa rin ni Yahweh ang Israel, kahit na sumamba sila sa ibang mga Diyos at laging naghahandog sa mga ito ng tinapay na may pasas. Alam niyo po, bago pa lamang maging asawa ni Hosea, si Gomer po ay may negative na record na po. Tignan po natin sa Hosea chapter 1 verse 2. Gomer's lifestyle. Tignan niyo po Next slide po. Nang unang mangusap si Yahweh sa Israel sa pamamagitan ni Hosea, sinabi niya, alam niyo po ang inutos sa kanya? Inutos kay Prophet Hosea, a messenger of God. Anong inutos mo sa kanya? Mag-asawa ka ng isang babaeng nakikipagtalik sa iba-ibang mga lalaki. Magkaroon ka ng mga anak sa kanya. Sapagkat katulad din ng babaeng iyan, ang mga tao sa lupain ito ay nagtaksil sa akin. Para po natin maunawaan yung lalim ng pag-ibig ni Hosea kay Gomer, kailangan po muna natin maunawaan kung sino ba tong si Gomer. Sino ba tong babaeng ito? This does not mean, sabi po nila dyan, na pinahintulutan ng Diyos na mag-asawa po si Prophet Hosea ng actively na nakikipagtalik na si Gomer. Hindi po. During this time, she is a chaste woman or parang she abstained from having intercourse. Makikita po natin dito mga kapatid that Gomer was guilty of committing adultery or pangangalunya against Hosea. Ang hirap po nun mga kapatid. Sino po yung mga, kahit na vice versa po, kahit vice versa pa yan. Sa mga may asawa po dito, di ba, vice versa, babae o lalaki. Lalo na sa ating tradition and culture sa Filipino. Tapos sinabi sa kanya ng Diyos na mag-asawa ka ng isang babaeng nakikipagtalik sa iba't ibang lalaki. Una sa lahat, kung di niya mahal si Lord, hindi niya rin gagawin yun. At sila po ay nagkaanak. In verse 3 ng chapter 1, nagkaanak po sila ang pangalan Jezreel. Ang ganda po ng name. Sa Tagalog, Jezreel. And what's striking about these three pregnancy ni Gomer, yung una pong anak, si Jezreel, makikita po natin, kung babasahin po natin yung chapter 1, na yung verse 3 ay anak talaga ni Hosea. Pero yung mga sumusunod po, in verse 6, verse 9, si Lo-ruhama and Lo-ami, na may mga meaning ang pangalan na no mercy and not my people, sabi po dyan, in verse 3, the Bible says, in English po which conceived and bare him a son. Ibig sabihin, galing kay Hosea. Pero, sa mga susunod po na talata, verse 6 and verse 9, ang nakalagay na lang po doon ay nagdalang tao si Gomer. Ano pong ibig sabihin nun? The implication is clear. Ang ibig sabihin lang po ay hindi anak ni Hosea yung dalawang sumunod na bata. Bagamat sila po ay nagsasama. Nangalunya po si Gomer during their marriage. Imagine that, mga kapatid. And eventually, mga kapatid, umalis po si Gomer sa tahanan ni Hosea. Tignan po natin. Buksan po natin yung mga Bible natin sa Hosea chapter 2, verse 4 to 5. Yan, buksan nyo po dahil hindi ko po talaga inilagay dyan. Sabi po dyan sa Hosea chapter 2, verse 4 to 5, hindi ko kahabagan ng kanyang mga anak.
sapagkat sila ay mga anak sa pagkakasala. Ang kanilang ina ay naging taksil na asawa, at siya'y sa kanila ay naglihi ay naging kahiyahiya. Ito pa po ang sinabi ni Gomer. Kung ikaw yung lalaki, masasaktan ka rin talaga. Ito pa po yung sinabi niya. Sinabi pa nga niya, susundan ko ang aking mga mangingibig. May mga nagkaagusto po sa kanya na nagbibigay ng aking pagkain at inumin, ng aking damit at balabal, langis at alak. At yun na nga po mga kapatid, umalis po si Gomer sa poder ni Hosea. Again, point to ponder, Gomer is a picture of the lost sinner. We trade pleasure kaysa sa ating relationship sa Diyos. Just like Gomer, those who are lost in their sins pursue their own lust and care nothing about the God who loves them. Hindi po kasi natin maunawaan kung gaano tayo kamahal, kung gaano tayo inibig ng ating Panginoon. And in this story, maunawaan po natin kung paano niya tayo minahal, kung gaano kalaki, kalawak, kalalim, kahaba yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Alam niyo po, kung makikita po natin yung chapter 3 verse 1, ayun po yung pagmamahal sa kanya ni Hosea. Kasi si Hosea pa po yung naghanap sa kanya. Si Hosea na po yung niloko, pero si Hosea pa po yung naghanap kay Gomer. Kung ikaw, nasa isa kang relasyon, at ikaw yung niloko, baka nga ipagtabuyan mo pa yung tao, huwag ka magpapakita sa akin, ha? Huwag ka magpapakita. Papatulpo kita. Di ba ganun? Minsan, gusto po natin, pagka nakita mo, gusto mong batuin ng kung ano yung... Sa totoo lang po, di ba? Yung mga nakaralasunan gano'n. Mga tumatawa ko. Makikita niyo po, tignan niyo po sabi ni Yahweh kay Hosea, umalis kang muli. Alam niyo po naisip ko, maaring si Hosea, hinahanap niya rin talaga eh. Bago pa siya sabihin ni Yahweh, nahanapin niya si Gomer, hinahanap niya na rin talaga. Kasi umalis kang muli eh. At ipakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong asawa. Bagaman siya'y nangangalo niya. Kung tayo po'y nasa kalagayan ni Hosea, kaya po ba natin? Kaya mo siguro kung mahal mo no? Kung mahal na mahal mo yung tao, kaya mo siguro, no? Siguro, hindi po natin alam, di ba? Alam niyo po, in spite of how she has hurted Hosea, in spite of how she has treated her children, and in spite of how she has lived her life, Hosea still loves her. Mahal pa rin po siya ni Hosea. In spite or despite of the things na ginawa niya, mahal pa rin po siya ni Hosea. Kung ikaw si Gomer, imagine niyo po yun. Ibang klaseng pagmamahal yung ibinigay po ni Hosea sa kanya. Alam niyo po ginawa ni Hosea? He didn't hesitate. Hindi siya nagsabi na, oops, Lord, wait lang. Hinahanap. Tagal ko lang hinahanap yan, Lord eh. Hindi nga bumabalik dito sa bahay. Na ako binabalikan. But, nung sinabi ng Lord, umalis po siya. Hinanap niya po si Gomer. Bakit po? Simple lang. Una sa lahat, hindi lang sa iniutos ng Diyos yun, dahil mahal niya rin naman talaga si Gomer. Regardless of her background. Mahal niya po si Gomer. His love is so great that He is willing to do whatever it takes to bring her back to Himself. Alam niyo po nung inaaral ko to, grabe. Grabe yung pagmamahal ni Lord. Kasi it is a picture of the love of God. Na kahit anong ginawa po natin, laban sa Diyos, at siya pa po'y naghahanap sa atin. Imagine that kind of love ng ating Panginoong Diyos. Point to ponder mga kapatid.
Did you know that no one had to tell God to love you? He loved you before you were even born. He loved you when you were an innocent child. He loved you when you choose sin over righteousness. And He loves you today. In fact, He has always loved you. Kaya po, God's love is unfailing. Kahit nasa anong sitwasyon po ng buhay natin, mahal po tayo ng Diyos. At po ang tahimik niya. Amen po ba? Pakita po natin yung deep love ng ating Panginoon sa makasalanan katulad natin. We are like Gomer. We are sinful. Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 4. Paul says that God's love is a great love. This means it is a surpassing love. It is a love that knows no boundaries. It is unconditional. It is timeless. It is self-sacrificing. It is wonderful beyond words. Kapatid, mahal ka ng Diyos. As simple as that. Pero mabigat po yung mga words na yan. Pwede po bang pakisabi sa katabi mo na mahal ka ng Diyos? Madalas po lagi natin naririnig po yun eh. Pero hindi po natin nauunawaan yung bigat, yung lalim ng salitang mahal ka ng Diyos. Maaari pong manlamig tayo, ang tagal po nating Kristiyano, tapos nanlamig po tayo, tapos feeling po natin hindi na tayo mahal ng Diyos, pero mahal pa rin po tayo ng Diyos. Maaari pong tayo ay wala ng oras sa Kanya. Maaring na busy po tayo sa ating mga trabaho, sa ating school, at kakarampot ako, kakaunti na lang yung oras natin sa Kanya, pero mahal pa rin po tayo ng Diyos. Maaring may mga times na sinasantabi po natin siya, next week na lang ako mag-church. Next Sunday na lang. Yung next Sunday, naging next month. Yung next month, naging next year. Hindi na nakapagsimba. Pero mahal pa rin po tayo ng Diyos. Sabi nga po nila, ang tamaan, magbago, di ba? Kahit anong sitwasyon ng buhay natin, mahal tayo ng Diyos. Pero, dapat po meron tayong, may response po tayo dun sa pagmamahal ng Diyos. May tugon po tayo sa pagmamahal ng Diyos. Alam niyo po, sabi po dito, come back to Him. Just come back to Him. Baka sinasabi mo, lagi naman ako nasa church. Nasa ministry naman ako. Oops. Teka lang. Hindi yan ang batayan ng pagiging malalim sa ating Panginoon. Baka alam mo, malalim ka sa Panginoon, pero isa lang po ang sinasabi sa atin, come back to Him. May area sa buhay mo na malayo sa Panginoon. Come back to Him. May area, aspeto sa buhay mo na malayo sa Panginoon. Come back to Him. Balik ka lang, kapatid. God's love never quits. And number 2, God's costly purchase. Sabi po ng Hosea chapter 3 verse 2 to 3, kaya't binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak at 150 kilong cebada. Ang dami po nun, 150 kilos na barley in English. Parang 3 kabang bigas. Pero malalaki po kasi yung seed. At sinabi ko sa kanya, manatili kang tapat sa akin, huwag ka nang mangalunya o makipagtalik pa sa ibang lalaki, ako ay magiging tapat sa iyo. Nakita niyo po yung sinabi ni Hosea? Manatili kang tapat sa akin, ako ay magiging tapat sa iyo. Ano po yung status ni Gomer during this time? Nung makita po ni Hosea si Gomer po ay nasa slave market.
during that time. Isa na lang pong bagay si Gomer na pwedeng bilhin. At para matubos niya po si Gomer, kailangan niya pong bilhin. Eh, syempre, may iba rin pong bibili dyan. Kailangan niya pong higitan kung ano man po yung ino-offer ng ibang tao kay Gomer. Bidding po. Gomer has been sold into slavery. She is far cry from the woman she was when he fell in love with her and married her all those years before. Imagine this scene, mga kapatid. Si Hosea naghahanap kay Gomer sa buong bansa. Hinahanap niya yung asawa niya. Nalangalungan niya sa kanya. And eventually, sa next slide, nakita niya si Gomer na nasa slave market. Ano pong mararamdaman niya? Nakakadurog po ng puso, di ba? Makita mo yung asawa mo, makita mo yung mahal mo nasa slave market, naging parang bagay na lang na binibenta. Pero nung nakita niya po si Gomer, he doesn't hate her. He does not turn away and abandon her. Nung nakita niya, ay, so okay, nakakahiya. Hindi niya po ginawa yun. He does not turn away and abandon her to a life of sin and wickedness. Though it must have broken his heart to see Gomer in such a condition, Hosea did what he had to do. He needs to redeem. He needs to purchase back. Kailangan niya pong bilhin muli si Gomer upang may alis siya doon sa estado na kinalalagyan niya. At magkano po? Magkano niya po binili si Gomer? Sa English, 15 shekels of silvers or 15 pirasong pilak at 150 kilong cebada. Ang price po ng isang slave during that time is 30 pieces of silver. Ang meron lang siya 15 eh. Siguro nandun siya, kinakapkap niya na lahat ng mga kapkap niya, wala eh. 15 lang yung 15 pieces lang to eh. At 150 kilong cebada or barley, ang gawa ng tinapay. Ang barley po, during their time, or cebada sa Tagalog, ay pagkain po ng mga pinakadukha, pinakamahirap, at pinapapakain din po to sa mga alagang hayop po ng mga may kayang tao during that time. At alam niyo po, nakita po natin, kayang ibigay ni Hosea yung lahat-lahat ng meron siya during that time. Kaya niyang ibigay para lang matubos si Gomer. Imagine niyo po. Baka yun na lang po yung meron siya at ibinigay niya pa po para lang matubos si Gomer. Wala naman pong ganong kakayanan si Hosea. Hindi naman din po siya mayaman. Pero kaya niya pong ibigay yun kasi mahal niya si Gomer. Alam niyo po, yung purchase na ginawa ni Hosea, it cost him more than his money. It also cost him his pride. Prophet Hosea. Nilagay ko na po sa simula. Prophet Hosea. It cost him his pride. Kasi papalapit ka pa lang doon sa slave market, he had to go into parang a public forum, public bidding. Uy, si Prophet Hosea. Uy, si Pastor Eman. Papunta ng casino. Hindi, joke.
Imagine niyo po lahat, bubulungan yan. Dito to. It cost him his pride. He had to purchase unto himself a woman who had betrayed him many times. A woman, isang babae na niloko siya, hindi isang beses, hindi dalawang beses, kundi paulit-ulit. Kailangan niyang ibaba yung ego niya, yung pride niya. Tapos, yung possession na meron siya, para lang mabili yung tao na paulit-ulit siyang niloloko or niloko. Imagine that, mga kapatid. Pero yun po yung ginawa ni Hosea. Grabe magmahal ang isang Hosea. That is exactly what he does. He willingly paid the whole price to redeem Gomer from a life of slavery. Kasi during this time, Gomer is a slave na. Alipin na siya kasi binibenta na siya eh. Makikita po natin dito, yung action po ni Hosea is a picture of what God has done for the lost through Jesus Christ. Gomer, the lost are slaves to their sin, but God in His great grace came into this world and gave Himself a sacrifice. And who is the sacrifice? Who is the sacrifice, mga kapatid? God incarnated, Jesus Christ. At anong binigay ni Lord? Hindi 15 pieces of silver, hindi yung cebada, hindi 30 shekels of silver, His own life. Imagine that. Kung gaano tayo na-amaze sa pag-ibig ni Hosea, mas mabigat pa po yung pag-ibig ni Jesus sa atin. Amen po ba? Amen. Setting His blood on the cross of Calvary to purchase a people unto Himself, a people like me and you, like us. Jesus' sacrifice, mga kapatid, He willingly suffered the pain, the shame, the public humiliation. Parang katulad ni Hosea. Tama po ba? Talagang ano po yan eh, it is a foreshadowing ng ating Panginoon. And even separation from God to redeem His people from their sins. Jesus was mistreated by the Roman soldiers. Dinuraan siya. Kinantsawan siya. Inasar siya. Jesus was ridiculed by the Jewish leaders. Jesus was even ridiculed by the two things who were crucified with Him. But He endured all of this so that He might make a lavish purchase and redeem His people from the slavery of their sins. Just like Hosea. Maraming taong nagsasalita sa'yo, papunta ka, may bidding na nagaganap, pero ang focus mo, kay Gomer. Si Jesus ang focus, tayo. Dahil gusto niya tayong maligtas. Dahil mahal niya tayo. Amen po? Amen. And that's the lavish purchase of our Lord. Hosea's possession. Sabi po dito, kaya't binili ko siya sa halagang 15 pirasong pila. Notice that the Bible says, so I bought her to me. So, si Gomer ay pag-aari na ngayon ni Hosea. Kasi dati siyang slave. But, if we will think about it, si Gomer already belonged to Hosea by virtue of marriage. Tama po ba? Parang doble na. Na-doble, di ba? Kasi, nabili niya pa ulit. Parang double yung possession na meron si Hosea. She is already his because he has sacrificed everything to make her exclusively his. Imagine that, mga kapatid, na kung si Gomer, sa kanya naman talaga si Hosea, sa kanya naman talaga si Gomer. By virtue of marriage.
during that time. At binili niya po ulit. So, naging dual yung possession. Tayo po ay kay Lord naman talaga eh. By virtue of creation. Amen? Pero binili niya po ulit tayo. Nagigets po ba natin? Naiintindihan po ba natin? Kaya nga po sabihin, you are not your own. Sabi ng 1 Corinthians 6:19-20, for you were bought with a price. So glorify God in your body. You are now a possession of God. Kaya wag mong nilalang lang yung iyong katawan. Wag mong nilalang lang yung iyong sarili. Because you were bought with a price. And the price is the life and blood of Jesus Christ. Kaya ngayon magbabago yung perspective mo eh. In life, magbabago yung perspective mo pag nasa labas ka. Because you know that you were bought with a price. May isa pong kwento ng isang lalaki, isang bata po sa England. Sila po ay, yung kanilang mga magulang ay merong party-party. Sa isang magarang, parang sabihin natin, exclusive estate. Siyempre, pagka may party, may swimming pool. Tama po ba? And this is a story of the boy who nearly drowned. Yung mga anak po nila, mga batang lalaki, ay naglalaro. Siyempre, naglalaro po. At yung isang bata pong ito ay nahulog sa swimming pool. Ano pong nangyari? Muntikan pong malunod. Buti na lamang po, may isang hardinero or gardener na nakakita sa kanya at na-rescue agad siya. Nung na-rescue po siya, iniangat po siya, dumating po yung mga magulang ng bata at sinabi po, laking pasasalamat nila dun sa hardinero. Sa kanilang pasasalamat dun sa gardener, ang sabi po nila, anong hiling mo? Kahit anong hiling mo, sasagutin namin. Sabi nung mga magulang. Sabi naman nung hardinero, nag-hesitate pa siya kasi syempre na-overwhelm siya sa mga nangyari. But sinabi niya, in English, and I quote, I wish my son could go to college someday and become a doctor. Ang sabi po ng mga magulang, we'll see about it. We'll see to it na mangyayari yan. Sabing ganon. At fast forward years later, ang lalaki pong ito na muntikan na malunod ay si Winston Churchill. Next slide po. Si Winston Churchill na isa sa mga prime minister ng United Kingdom. At siya po yung prime minister during the World War II. If you know the world history, mga kapatid. At si Winston Churchill, during his time as a prime minister, ay nagkaroon po ng sakit na pneumonia. Nagka-pneumonia po siya. Bilang prime minister, isa ka sa mga mahalagang tao during that time, pinatawag po yung pinakamagaling na physician. The best physician in the country pinatawag. At dumating po ang pinakamagaling na physician, ang pangalan niya ay si Dr. Alexander Fleming. Si Dr. Alexander Fleming, siya lang naman po ay naka-discover and nag-develop ng penicillin, yung isa po sa mga antibiotic, kung alam nyo po. At sinamon po siya o pinapunta po siya sa palasyo or saan man pong headquarters ni Winston Churchill at si Dr. Alexander Fleming ay pinagaling niya po si Winston Churchill. Si Dr. Alexander Fleming po ay yung batang anak ng gardener na nag-save po kay Winston Churchill. Siya po yun. At alam niyo po sabi ni Winston Churchill? Next slide po. Later, Churchill remarked, rarely has one man owed his life twice to the same person. What do I mean, mga kapatid? We owe our life to our great Savior, Jesus Christ, twice.
Amen? Bakit hindi po natin palakpakan ng Panginoon? We owe our lives. Kaya kapag ka ikaw naglingkod, tas nalaman mong you owe your life twice to Jesus, mag-iiba yung paglilingkod mo eh. Mag-iiba din yung galaw mo sa labas. The best ka kung gumalaw. Amen? Kasi the best din yung nagmamayari sa'yo. Alam niyo po yung pangalan ni Gomer? Ang ganda pong pangalan. The word Gomer translated to English means completely. She was completely lost in her sins. And now she is completely loved, forgiven, and redeemed by grace. Amen? The same is true when God redeems a people or His people. When God save a sinner, gagawin niyang buo yung basag na puso ng taong iyon. Kaya kung tayo po'y basag, mga kapatid, bubuuin tayo ng Diyos. Tanging mga basag lamang po yung kayang buuin ng ating Panginoon. But the question is, mga kapatid, if you stop and think about the price God paid to redeem you, how can you turn a deaf ear to His call? Kung titignan at iisipin natin mabuti, kung gaano kabigat, gaano kalalim yung pinambayad po ng ating Panginoon, how can we turn a deaf ear to His call? How can we say, next time na lang, bukas na lang, sa susunod na lang, sa susunod na lang ako tatanggap sa Panginoon, sa susunod na lang ako maglilingkod, sa susunod na lang ako tatayo sa harapan, sa susunod na lang ako magiging leader. How can we turn a deaf ear if we know yung pinambayad po ng ating Panginoong Diyos doon sa krus ng Kalbaryo? When we consider how much He loves us, what keeps you from coming to Him for salvation? Sa mga kapatid ko po na naririto na nais po nilang magkaroon talaga ng tunay na kaligtasan sa ating Panginoong Yesus, this is the right time. He purchased you. He bought you with a price. He bought you with a price. When you consider the price Jesus paid, the shame He bore, and the lengths God has gone to make salvation possible, how can you not bow before Him in love, in obedience, and in gratitude? Kung talagang nauunawaan mo yung pag-ibig at ginawa ni Jesus, nakikita yan sa iyong pagsunod, sa iyong pagpapasalamat, at sa iyong pagmamahal. Ulitin ko po, kung naiintindihan po talaga natin yung ginawa ng ating Panginoong Hesus, makikita yan sa iyong pagsunod, sa iyong pagmamahal, at sa iyong pagpapasalamat. Tatlong bagay po, mga kapatid. In love, in obedience, and in gratitude. So remember, if you ever think that you aren't or are not worth much, na parang wala kang halaga. Marami ng tao nagsabi sa iyo na, sorry for the term, pero wala ka namang kwenta. Minsan na po natin narinig yan. Tama po ba? Just remember what God thinks of you. You are His. Twice His. Twice, mga kapatid. First, you're His because He made you. Ito po yung sinasabi ko kanina. You are His by right of creation. And second, you are His because He bought you on the cross. He paid a price to redeem you. Alam nyo, sa Kanya ka naman talaga, pero binili ka pa niya ulit. You are His by right of redemption. For our conclusion, mga kapatid, conclusion na po, ha? When God saves a soul, He does it because He loves us. He also does it because He has desire to deliver us from bondage of our sin so that we are delivered to live a new life in Jesus Christ. Hindi ka lang niya binili. Hindi ka lang niya pinawalang sala. Binigyan ka pa niya ng
future. And that is a future with Jesus Christ. At kung tatanungin tayo, why did Hosea do this? Kung bakit ginawa ni Hosea na kunin ulit si Gomer? One reason, sabi ko nga po kanina, clearly, utos ng Panginoon. Pero pangalawang reason, or the simple reason is because he truly loved Gomer. Grabe yung pag-ibig niya. Maaring sa atin, yung pag-ibig na ganon, hindi natin kaya. Baka magkademandahan pa. Di ba po? Imagine niyo po yung picture ng pag-ibig ng Diyos sa story po ni Hosea and Gomer. I think another reason has to do with Hosea wanting to make a difference in Gomer's life. Alam niyo po, kilala ni Hosea si Gomer. Kilala ni Hosea yung past background ni Gomer. At si Hosea gusto niya magkaroon ng difference doon sa buhay ni Gomer. And when he redeemed her, that is exactly what he did. Yan na lagi yung status mo eh. Yan na lagi yung pagtingin ng tao sa'yo. Baguhin naman natin yung narrative. Parang ganun po yung gusto niya sabihin. Kaya kung ano man po yung pagtingin ng ibang tao sa atin, when we are in God, in Christ, we are a new creation. There is a new character, mga kapatid, when we are in Christ. Those who are truly in Christ is a new creation. Yung woman, si Gomer, na binili ni Hosea, pagbalik po nila ng bahay, sabi po dyan, the woman Hosea is taking home is not to live like the woman he bought off the slave block. Hosea tells her that her life will be different from this point forward. Anong point po dito? Pag naintindihan po natin that we are redeemed by Jesus Christ, the next step is not to go back from our past life. Tama po yun. Isa po sa mga hymn, I have decided to follow Jesus, no turning back. Once we follow Jesus, there's no turning back. This is just what Jesus does for every soul He saves. He transforms them into a new creature. New creature. Those who come to Jesus are born again. You cannot meet Jesus and stay like you were. Jesus is a life-changing Savior. Kaya yung mga magsasabi na sila ay tunay na tumanggap sa Panginoon, pero hindi naman nakikita yung fruit of the Spirit sa kanilang buhay. Questionable di ba mga kapatid? Questionable. Because Jesus is a life-changing Savior. Hindi mo pwedeng sabihin na tinanggap mo si Jesus pero nandun ka pa rin sa dati mong buhay. Amen? Once we really and truly accepted Jesus Christ, our lives will change. Sabi mo sa katabi mo, magbabago ang buhay mo. Pag tinanggap mo si Jesus. Mga kapatid, marami pong pangako ang Diyos sa mga anak niya. Pero paano po tayo magiging anak ng Diyos kung hindi po natin tinatanggap yung panawagan niya? Lapit lang po tayo sa Panginoon.